Bawal sa Islam ang lubaban ng babae sa lalaki. Walang karapatan ng babae maliban lamang humingi siya ng katarungan at kapatid paraan. Ngunit maliban sa ito, haram na sa kanya ang saktan ng damdamin ng isang asawang lalaki sa mga kababangga. Ang impyerno napupuno ng babae dahil sa kanilang walang pagkapasalamat sa kanilang mga lalaking asawa at mapupuno ito ng impyerno na po sa mga Muslim maliban sa mga hindi na nagpapalaya dahil sa hindi natin pagbabantay kapag tayo ay nagsasalita. Ito ang makapahamak sa ating. So dahil sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala, isa sa kaparaanan niya ang Ramadan. Ang buwan ng Ramadan ay malaking tulong ito sa lahat ng ating pag-uugali. Sa buwan ng Ramadan, nagbigay ang babala ang Allah subhanahu wa ta'ala sa hadith Qudsi na sinabi niya, hindi ko kailangan ang pag-iwas ninyo sa pagkain. Hindi ko rin naman kailangan ang pag-iwas niyo sa inumin kung magpapatuloy lang kayo na magsalita ng mga masama. Dahil gusto natin matanggap ang ating pagpapagutom, pag-iwas sa ating mga inumin. Sa panahon ito ng buwan ng Ramadan ay iniiwasan natin talaga ang makapagsalita ng masama. Talagang ikinukulong natin ang dila natin na hindi siya makabigkas ng ikagagalit o kasusuot ng Allah. Sa buwan ng Ramadan, sa ayaw at sa gusto natin nagbabago tayo. Kung ayaw natin magbago sa panahon ng iba, maliban sa buwan ng Ramadan, kahit alam natin bawal ay patuloy tayo nagsasalita ng masama. Ngunit patulong ng Allah. Pagdating ng buwan ng Ramadan, sa ayaw at sa gusto natin, talagang nagbabago tayo. Talagang ayaw natin magsalita ng masama. Sana pagkatapos ng buwan ng Ramadan, tuloy-tuloy na ito mga kapatid ko sa pananampalataya. Ganito kahalaga ang buwan ng Ramadan. Tutulungan talaga tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung dati masanay magsalita tayo ng walang benepisyo, ngayon ay nagsasalita lamang tayo pagpasanay ng mga banal na mga salita. Ito ay dahil sa tulong ng Allah, dahil tayo mga Muslim, dahil tayo naniniwala sa Kanya, dahil tayo sumuko sa Kanya, papalitan ito ng Allah na hindi niya tayo pababayaan na tayo ginikang mahina, na hindi niya tayo kaya mapalakas. Mapapalakas niya tayo kung susunod tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, ginagarantiya ko sa inyo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang paraiso kung inyong babantayan ang nasa pagitan ng inyong hita at babantayan ninyong mahigpit ang nasa pagitan ng inyong mga panga. Gagarantiyahin ko sa inyo na kayo ay makakapasok sa paraiso. Dahil sa buwan ng Ramadan, dahil mahilig tayo magsalita ng masama, walang benepisyo. Sa buwan ng Ramadan ay tutulungan tayo ng Allah na maging matuwid ang ating pagsasalita at mga dila. Dahil ang gusto ng Allah ay makapasok tayo sa paraiso dahil tayo ay kanyang mga alipin, dahil tayo ay sa kanya tayo naniniwala, dahil sa kanya tayo naniniwala ng palataya. Ang gusto ng lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating lahat ay makapasok tayo sa paraiso. Kaya ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kada aflahal mu'minun, tunay kayong mananampalataya, alladhina hum salatihim khashi'un, kayo na nag-aalay ng sala ng buong pagpapakumbaba, walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila na lang umiingat o umiiwas sa masamang sasalita. Sabi ng Allah sa unang ayat, kayong mananampalataya, kada aflahal mu'minun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga mananampalataya. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tinatawagan niya ang mga Muslim na mga mananampalataya lamang. At tayo ay nagsasala, nagpapakumbaba sa kanya sa pagkasala, at umiiwas tayo sa masamang mga pagsasalita, walang pakilabang, walang benepisyo, ulaika humul muflihun. Kayo ang nagsasalita. So malinaw sa hadith ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sinong binantayan mo ang iyong panga, sa pagitan ng iyong panga, ang iyong dila sa pagsasalita. Ginaransya ko sa iyo para ito. Ginaransya rin ang Allah subhanahu wa ta'ala mula sa banal na Quran. Kung magsasalita ka ng mabuti, ikaw ay magkatagumpay. Dahil sa buwan ng Ramadan, sa pilitan tayo ngayong nagsasalita ng mga mabubuti. Talaga namang iniiwasan natin na makapagsalita ng masama. Kung hindi iwas sa buwan ng Ramadan, na makapagsalita ng masama, kailan ka ba makakaiwas sa pagsasalita ng masama? Kung sa buwan ng Ramadan, hindi natin tayo magbago sa pagsasalita, lalong hindi na natin tayo magsalita ng pagbabago sa ibang mga. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya,
Bago tayo bumigkas, bago natin ilabas ang isang salita mula sa ating dila, isipin natin mabuti kung ito ay mabuti ang ating sabihin mo. Ngunit, kung alam mong ito'y makakasakit at makakasira at masama, huwag mong sasabihin. Kontrolin mo ang dila. Bantayan mo ang dila. Bodyguard. Pakaiwasan mong magsalita ng masama lalo na sa buwan ng Ramadan. Sapagkat hindi kailangan ng Allah ang iyong pag-iwas sa pagkain at pag-inom kung patuloy ka lang magsasalita ng pagsisinungaling, pandahaya, at makasalitang mga walang kakilabangan pagbibiro ng walang kakilabangan. Pakabantayan mo ang iyong sasabihin, ito ba ay magpapalapit sa Allah? Ito bang sasabihin kung ito ay hindi masasaktan si Pulano at si Pulana? Ito bang sasabihin kung ay makikinabang si Pulano at Pulana? Ang sasabihin ko bang ito'y mapapalapit ako sa Allah? Ang sasabihin ko bang ito'y magkakarwag ako sa Allah? O ang sasabihin ko ba ay magagalit at mapupuot lang at gala at ako'y magkakasala at itapon lang sa impyerno ako'y? Alalahanin natin. Sa isang salita lang natin ay maaari tayong ma-impyerno ako'y sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi inaakala ng isang Muslim na sa isang salita niya lamang ang sanhi upang siya'y itapon sa impyerno. Ang isang salita lamang na kung saan ang sanhi upang mapuot ang Allah at ang habang ay mawala. Ang isang salita, ang sanhi upang lumabas ka sa Islam, kasabay ng lahat ng mabubuti mong gawa na mawawala dahil sa kawalang ingat ng pagsasalita, hindi pala natin alam yung tayo Muslim. So pakaingat lang tayo mga kapatid ko sa pananampalataya sa ating pagsasalita. Tunay na magkakagumpay tayo. Pag-ingatan natin ang nasapagitan ng ating mga hita, ang mga pribadong lugar na hindi natin magamit sa pananalid niya, at iwasan lang natin ang pagsasalita ang masama o bantayan natin ang sapagitan ng panga, garantisado na sa ating ng paraiso. Ganun din ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, garantisado na sa ating ng paraiso kung uugaliin natin magsalita lang natin sa ating ang tagumpay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa atin, ang paraiso na kung saan. Pinupuntirya ng bawat isa sa atin, walang iba ang paraiso, at higit sa lahat, ang pinupuntirya natin, makita ang Allah. Allahu Akbar! Wala kayong pinupuntirya. Maliban makita ang Allah. Kapag nakita natin ang Allah, lahat ng ganda ng paraiso, makakalimutan mo yan. Kapag nakita na natin ang Allah. Ito ang ating goal. Ito ang ating nais sa sarili, ang makatira sa paraiso na walang dadalasang parusa sa kabilang buhay at makita ang Allah mananahangan habang buhay ng ligaya sa paraiso. Alhamdulillah. Magsalita, mag-aral ng mabuti na makapagsalita ng mabuti at mayroong kapakinabangan sa atin. Mag-aral ng salita ng mag-utos ng mabuti, magbawal ng masama, mag-aral at magturo, at alalahanin lagi ang Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga kapatid ay ang tagumpay. Ipagdaloob nawa natin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang kulang tagumpay na ito. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ani bil ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu li wa minkum tilawatahu innahu sami'un alim. Qul tasma'una wa astaghfirullaha li wa lakum. Saya sendiri itu tidak tertentu. Ini adalah Ghafur Rahman. Alhamdulillah, yang kabira bi kama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ibadallah, ittaqullah. Haqqa taqwa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Napakasarap ng napatnubayan ng Allah. Napakasaya natin na napatnubayan ng Allah. Kapag tayo ang sama, isang solusyon ng Allah, pagkakit ng Allah, babaguhin niya lahat. Dahil na tayo magbago, upang makakit natin ang purpose ng buwan ng Ramadan, kung pagkakulong ang kami makita pa sa tayo. So, huwag natin ipahamak ang ating mga sarili. Tayo lang naman ang mapapahamak sa ating sarili. Ginagawa ng lahat ng Allah. Ang lahat ng kanyang magagawang tulong sa atin, mapabuti naman tayo.
Sapagkat ang gusto ng Allah bawat sumasaksi sa Kanya, ayaw na ayaw ng Allah mapahamak ka sa mundo ito at sa kabilang buwan. Kaya gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat. Tulungan niya naman tayo matagutan sa mundo ito sa kabilang buwan. Kaya kung natin ipahamak ang ating sarili, tayo lang ang magpapahamak sa ating sarili kapag hindi tayo sumunod sa Allah. Hanggang sumusunod tayo sa Allah, katotohanan ang tagumpay ay sa ating lahat. Naway pagkaloob ng mga ating ang kanyang kapatawaran at habang at tagumpay sa mundo ito sa kabilang buwan. Insya Allah. Sa araw na pagbuhay. At tayo manalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Amin. Ya Allah. Ya Allah. Kami po itarito ginagamparan namin ang aming obligasyon bilang pag-ayun sa iyo, Ya Allah. Katotohanan sinabi mo na ito sa iyo, Ya Allah. Wala kami inihiling, Ya Allah. Manikang makasawat mo kami. Kahapagan mo kami. Ibigay sa amin ang tagumpay sa mundo ito at sa kabilang buwan. Ya Allah, ito ang aming minilisi sa buwan ng Ramadan. Ipagkaloob mo sa bawat isa sa aming lalaki o babae, Ya Allah. Ya Allah, ipagkaloob mo rin sa mga kapatid namin ang iyong habang kapatawaran sa mga nag-aayon sa anumang lugar, sa anumang sunod ng mundo. At lalo-lalo sa mga nakikipaglaban sa iyo, ipagkaloob mo sa Amin. Ya Allah, ang mga kasalanan namin magawa, alam namin mapapatawad mo ito. Kami po ay humingi ng tawad lalo na sa mga bagay na hindi namin sinasadya. Huwag mo po kami patawad ng kasalanan niya. Amin. Ya Allah, katotohanan tayo nagbibigay ng pagsubok at wala makakaslang ito. Hinihiling namin, Ya Allah, na bigyan mo lang kami ng makakayanan namin, Ya Allah. Huwag mo po kami bigyan ng mga pagsubok na hindi namin makakayanan tulad ng inaasam mo sa mga nauna sa amin. Amin. Ya Allah, napakasarap ng barakaya at pinagsubayan mo kami. Naway hinihiling namin pagkatapos ng pagsubayan, huwag mo nang isara ang aming mga puso. Katotohanan, Ya Allah, ikaw nagbibigay ng habag. Ipagkaloob mo sa amin ko, Ya Allah. Amin. Ya Allah, katotohanan na niniwala kami, ikaw ang magsinusun sa amin sa araw ng pag-uupong. Hinihiling namin na huwag mo sa aming ipahiya, gaya ng isinangako ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kami magkakagumpay. Katotohanan, Ya Allah, hindi po kayo sumisira sa iyong pangako, Ya Allah. Amin. Ya Allah, narinig namin na ang kami ay hindi naniniwala sa iyo. Nananawagan na kami manampalataya sa iyo. Narito kami, Ya Allah, naniniwala ng buong puso, Ya Allah. Kaya humihiling kami ngayon, Ya Allah. Ipagpatawad mo ang aming kasalanan na nagawa malaki man maliit, nakatago man o nakalantad, Ya Allah. At hayaan mo po kami mamatay. Ipabilang mo kami sa matutuwid na mga namatay na nagawa sa amin, Ya Allah. Amin. Ya Allah, ibigay mo po ang mabuti sa amin dito sa mundong ito. Ang tagumpay namin sa mga hindi mananampalataya, lalo na sa panahon namin ito. Ginigipit kami masyado ng mga hindi mananampalataya, Ya Allah. Ganun din mga kapatid natin, Ya Allah. Ibigay mo po ang tulong at lakas mo na aming Allah upang mapagbibiyan namin ito, Ya Allah. Ya Allah, ibigay mo po ang tagumpay sa mundong ito at sa kabilang buhay. Ilipasin kami sa sarili ng pasalamat wa Allah sa mga naglalaro. Okay.